Hello, magandang umaga sa lahat. Ito po si Engineer Dr. Toto Bunyog Kausing, ang inyong kandidato pagka-senador na nagsampa na ako ng kandidatura. Dangan nga lamang, mayroon pang problema at nagpetisyon laban sa akin itong COMELEC na Law Department para ko patatagal ang pangalan ko sa mga kandidato na official candidates ng pagka-senador. So nevertheless, andito tayo ngayon para pag-usapan itong laban ng isang mabuting pari na naging gobernador. Walang iba kundi si Among Ed Pandillo at ang matindi niyang laban kontra kay Bong Pineda na dinastiya. Kapag sinabi kong Bong Pineda na dinastiya, ang kanya pong kalaban ay yung asawa ni Bong Pineda na si Lilian Nanay Pineda at ang anak na pagkagobernador pero kalabanin siya ng kasama ni Among Ed Pandillo na si Danilo Bailon na naging mayor ng Candaba. Siya ang pinakamagaling ata na naging mayor ng Candaba at sinusuportahan siya ng dating mayor din ng Candaba na kaibigan ko na si Jerry Pilayo. At si Danilo Pilayo, Danilo Bailon, ang kanyang kalaban ay imbis na si Dennis, yung incumbent governor ngayon na si Dennis Delta Pineda, ay nagpalitan ng kandidatura si Dennis at saka nanay niya. So, nung nalaman ata nila nakakandidato na pagka-gobernador si Danilo Bailon at saka yung kandidato ng pagka-vice-gobernador ni Danilo Bailon ay si Among Ed Pandillo na dating gobernador ng Pampanga, ay mukhang kinabahan ang grupo ng mga dinastiya ni Bong Pineda at nagsalitan ng posisyon. Naging gobernador na tinatakbo ni Nanay Lilia Pineda at saka vice-gobernador ang kanyang anak na si Dennis Delta Pineda. So, sa interview ni Madam Shelo Magno na isang ekonomista na dating USEC ni Bongbong Marcos na professor din sa University of the Philippines, in-interview niya po si Among Ed Pandillo. At doon sa interview nakuha ko po na talagang hindi natakot. Kumanta pa nga ng kantang Oras Da ito si Among Ed Pandillo. At ang kanta na yon ay yung kantang pinapopular ni Kurita. Si Kurita ay kamamatay lamang kaya dinedicate din ni Among Ed Pandillo kay Kurita yung kinanta niya at para sa lahat ng mga kabalen o kapampangan ang kanta niya. Kasi oras na po sa ngayon para magpasya na magiging matapang na. At wala na kayong dapat katatakutan. Tanging boto lamang po ang katapat para matumba po ang dinastiya sa Pampanga. Ilang ilang dekada na yan ang mga Pineda. Ngayon, mga Pineda rin ang naghahawak doon sa mayor pagkalubao, may mga board member din at ngayon tatakbong ang isa sa mga anak ni Bong Pineda ay tatakbong mayor ng San Fernando City. At ayon sa kwento ni Governor o former Governor Ed Pandillo or Among Ed Pandillo ay wala na pong iba ang nagpapatay sa mga barangay kapitan na pinapatay dyan sa Pampanga kundi si Bong Pineda. Tinatawag siya na Wanto. At ang huling patayan dyan na naalala ko ay sa kapitan na nangyari ay doon sa Arayat. Na yung kapitan na yun ay tatakbong vice mayor ng Arayat, Pampanga. Ngayon ang sistema ng pagpapatay nila po ay ganito. Papasok ang mga killer na binigyan ng trabaho na papatay
magpaputok. So takbuhan ngayon ng tao. So magtakbuhan ng tao at saka na lang papatayin, babarilin yung papatay nila. So ibig sabihin, wala pong testigo na makapagsabi kung sino sa mga taong nagpaputok ang pumatay sa barangay kapitan. Yung barangay kapitan doon sa Arayat ay sinasabi na tatakbong vice mayor. At kakalabanin yung bata ni Bong Pineda na vice mayor. So anyway, may isa pang kapitan na pinatay doon sa San Fernando, Pampanga. At ang sinasabi ini-imply ni Bong Pineda, ay ni Ed Panlilio, ni Father Ed Panlilio, isang Katolikong pari, ay wala namang ibang interesado na magpapatay dyan kundi ang pamilya ni Bong Pineda. Kasi nga tatakbong pagka-mayor itong anak ni Bong Pineda at gustong agawin ang korona o pagka-mayor ng San Fernando City mula kay Mayor Kaluwag. So, yun po ang nangyari. So, ibig sabihin, matapang na rin na sinasabi po ni Among Ed Panlilio na tahasan na tinuturo niya si Bong Pineda ang ugat ng lahat ng mga katiwalian, lahat ng dahilan kung bakit hindi umuunlad yung Pampanga ay si Bong Pineda. Dahil po kay Bong Pineda ay naluklok sa dati mayor lang ng Lubao, Pampanga, ito si Lilia Pineda, na asawa niya at hindi sumasali sa politika yung kanilang mga anak. Pero ngayon ay sa kasalukuyan, governor na ng Pampanga, ito si Dennis Pineda. At naging kanyang vice-gobernador ay si Lilia Pineda, na nanay niya. So papalit-palitan naman sila ng pwesto. So papalit naman ngayon, magiging gobernador ngayon, attempt si Lilia Pineda. So ibig sabihin, sa totoo lang, yan po ay labag po sa tinatawag na 3-term limit. Okay, pag-usapan natin 3-term limit mamaya. At ang isa pang tinuturo ni Father Ed Panlilio na pinakamatindi, talagang tahasang sinasabi niya na lahat ng pugo dyan sa Purak ay hindi yan tatayo kung wala si Bong Pineda. At si Bong Pineda po ang nagbigay ng go signal yan. Siyempre, tinuturo rin ni Among Ed Panlilio si Lito Lapid na napakakurap na tao. At sinariwa pa rin ni Among Ed Panlilio na yung kasong sinampa niya na plunder laban kay Lito Lapid, nung gobernador pa si Lito Lapid, sa nakinita niya, kung estimating ko lang, umaabot hanggang 3 hanggang 4 na bilyong piso ang kinita niya Lito Lapid at ng kanyang anak na si Mark Lapid sa pagiging gobernador nila sa Pampanga. Ang kinita ng Lahar Quarry sa probinsya nung pumalit na si Among Ed Panlilio ay halos 1 milyon kada araw. Ngayon, nung si Lito Lapid at saka si Mark Lapid ang humahawak niyan, si Lito Lapid naging gobernador mula noong 2004, hanggang 2014, no? 2013 pala tumakbo siya sa ibang kailan ng 2010, 2013. So hanggang 2013, siya po ay gobernador na kumikita ng 1 milyon kada araw sa Lahar Quarry. So kung kwentahin mo yan, kung 1 milyon, ang isang taon po mayroong 365 na araw. Tapos ibig sabihin, 365 million kada taon ang kinikita. Times 3 mo, so 300 times 3 is 900 million. So 6 times 3 is 180,000. So 1 billion and 80,000, tapos may 5 pa times 3, so 15. So 1 billion, 80 million, tapos bali, estimate na lang natin kasi may gastos pa iban. Kasi 1 billion na lang kada taon. So sa 9 na taon na naging gobernador si Lito Lapid, kumita po siya ng 1 billion sa isang term. Kasi 3 million, 360 plus million kada taon. So 1 billion times 3 years, times 3 terms, ay that is 3 billion. Tapos 1 term ang anak niya na si Mark Lapid, nagiging 4 billion ang halos. Saka pumasok ngayon
tumakbong gobernador si Among Ed Pandillo, natalo niya ngayon si Mark Lapid at si Lilia Pineda. So nung nanalo si Ed Panlilio ay nakita niya ngayon yung kita pala ng Lahar Quarry, sa Lahar Quarry ng probinsya ay 1,000,000 isang araw. Mahigit ang kolekta. So saan napunta ngayon kung bakit 10 milyon or 30 milyon lamang ang binigay ni Lito Lapid sa resibo ng probinsya. So ganun po nakikita niya. Tapos ang kalaban niya magkakampi, ibig sabihin magkakampi si Lito Lapid at saka si Bong Pineda. Tapos sinasabi dinidiin ni Among Ed Panlilio na mahirap talaga, hinihingi niya yung pagbabago ng pag-iisip ng mga kabalin na dapat magiging mawala na yung takot sa inyo. So, sabi niya, fear is not the absence of courage, but courage is achieved when one person overcomes fear. So, ibig sabihin, dapat na ngayon talunin niyo ng takot sa dibdib ninyo. Takot lang yan. At walang mangyayari sa buhay ninyo kung hindi nyo lalampasan yung takot. Kaya operation, dapat talunin nyo na ang lahat ng mga Pineda dyan sa Pampanga. No? So, pag matalo nyo yan, lahat ng Pineda sa Pampanga, malaking pagbabago po ang mangyayari dyan sa inyo. Unang-una, ang katambal ni Among Ed Panlilio na siyang tatakbong gobernador ay si Danilo Bailon, ay may record na malinis na mayor ng Candaba at walang record ng pagnanakaw. Kaya ini-expect nila ngayon na magiging malinis kung sila'y mananalo. Mga kabalin ko, pag-isipan nyo malalim yan. Hindi ko muna ang tatay mo o yung kapatid mo ay kumikita sa pagiging anong tawag niyan, nagpapataya sa STL o nagpapataya sa waiting, kumikita kayo kay Bong Pineda, hindi po sapat yan para mabago ang buhay ninyo. Si Bong Pineda po, over the years, dahil sa kinita niya sa waiting, talagang well-known yan. Nagkakahiring pa sa panahon ni Erap Estrada, na kung saan, pareho sila ni Chavit Singson na nagbibigay ng pera doon kay Erap Estrada. Kasi yun bang ang dahilan, yung waiting money, ang naging dahilan kung bakit natanggal sa pagiging presidente si Erap Estrada. So, nang sumikat na siya, kumita na siya ng gusto, dumating ang pandemic 2020 at nag-shift na naman ng maliban sa waiting, may bagong negosyo na naman si Bong Pineda. Ang bagong negosyo niya ay yung isabong. Karibal niya din sa isabong si Arnett Teves ng Negros Oriental, si Kaskulan na dating PNP chief, si Atong Ang na talagang number 1 siya sa pagdating sa isabong, na kung saan yung isabong na yan, sa totoo lang ay nagdulot pa ng pagkapatay ng 32 sabongeros na nawawala. O tahasan ko sasabihin yung mga ebidensya na nagpapakita po ay walang ibang tinuturo na dahilan kung sino nagpapatay, si Atong Ang lang po. So anyway, wala pa namang ebidensya na matibay dyan, pero paniniwala ko, wala nang ibang taong interesado para patayin yung mga missing sabongeros, sapagkat yung missing sabongeros ay inaakusahan na tinityupi nila yung manok na pinapakita sa isabong. So ngayon, ito si Bong Pineda, nang dumating itong isabong, saka pa rin sabay din dumating yung tinatawag na Pogo. Yung Pogo sa Bamban Tarlac na kay Alice Go, si Alice Go ang pinapront nila na may-ari, pero ang totoong may-ari ay iba. Tapos dumating din yung kasi extension kasama ng Bamban na Pogo, yung Purak, nagpatayo rin sila sa Purak. At nagpatayo sila doon sa lupa na dapat sana binigay sa mga magsasaka. Ang mga lupang iyon po, kasama din dyan ang lupa, uulitin ko, binigyan din ng lupa dyan si Lito Lapid. Kapalit yan ng kanyang pagbigay pabor sa
pamilya ni Roberto Cruz na siyang may-ari sa lupa na yan. At ang papel ni Lito Lapid dyan ay noong gobernador pa siya. Tinulungan niya yan para ma-convert into commercial tsaka tourism lot yung dating agricultural. At na-convert, kinausap niya si Gloria Macapagal Arroyo na dating presidente at siyempre pa, kinausap din si Obet Pagdanganan na siyang Department of Agrarian Reform Secretary noong panahon na gobernador si Lito Lapid. Kaya dyan po nabigyan ng lupa si Lito Lapid. Meron po ako tax deck na may papakita. Kaya ganun po kakurap yung Lito Lapid na yan. So anyway, sabi naman ni Padre Ed Padlillo, pagdating naman kay Bong Pineda, yung kanyang kinita, naging pugo na, kumita na siya ng gusto, nabili niya na ngayon yung dating hotel na bumabagsak at pinangalanan niya ngayon na Royce Hotel. Yung Royce Hotel dyan sa Angeles City ay nasa loob yan ng Clark ay casino yan at may pugo rin. Siyempre, ang casino kasi, ano ba pagkakaiba ng casino kaysa pugo? Ang casino po ay tataya ng mga tao doon sa mesa. Tapos tataya, ang mga taga-taya doon mismo pumupunta at magbabayad doon kung mananalo sila, kung matalo, kukubrahin ang mga taya nila. Ang pugo naman po na internet, sasabihin ng overseas gaming operation nila ay nagpapataya din sa casino pero walang mananaya doon. Ang mananaya ay nandoon sa ibang bansa. Usually galing doon sa China. Kasi bawal po sa China ang sugal. Kaya hindi mahilig pa naman sa sugal ang mga Chinese. Kaya ganun ang binibigay nila through internet. Nagsusugal sila ng casino. Okay? So ganun po ang pugo. Ang original na pugo. Ngayon, ang pugo naman na ginagawa na ni Alice Go at saka ni Cassandra Leong doon sa Purak, Pampanga ay ibang klaseng pugo naman yan. Ang pugo-puguhan lang ay pugo-puguhan lang na may involvement na scam. Na scamming na, mang-scam na sila. Ibang diskarte na. So, hindi lang siya yung pugo. So, ngayon, dahil doon, ay kumita na malaki din si Bong Pineda dyan. At ang kinita ni Bong Pineda ay binili niya ng Royce Hotel, ulitin ko lang. At dyan din siya kumuha sa mga sugal-sugal na kinita niya at nalinis na at binili niya rin ng lupa at kinonvert into resort na Pradera. Golf and Country Club in Pradera. So, yan ang sinasabi ni Ed Padlillo. Na lahat naman po yan sa ngayon, mahirap munang kalabanin si Bong Pineda pagdating sa korupsyon na kaso sapagkat legal na po ngayon ang kinikita niya sa Pradera at saka sa Royce Hotel. So ngayon, sasabihin niya lang na lahat ng kita sa sugal at saka STL ay doon manggagaling. So mahirap na talagang tumbahin. So the only way, according to his ideas, the way I look at it, ay kailangan na ang buto ng tao na tumbahin na ang mga Pineda para matigil na yung kasamaan na ginagawa ng mga pamilya Pineda dyan sa Pampanga. At ganun din po kay Lito Lapid na kinasuhan niya ng plunder. At si Lito Lapid, makikita mo yung epekto, yung resulta kung nasabihin mo na talaga siya magnanakaw. Number one, may kasalukuyang kaso po siya na 728 million na fertilizer fund scam. So, ang akusasyon sa kanya ay binulsa niya ang 4 million na mula sa 728 million na fertilizer. So, hanggang ngayon, dati binasura yan ng Sandigan Bayan ang kaso laban kay Lito Lapid. Pero, ibinalik ng Supreme Court kasi sabi ng Supreme Court, wala namang teknikalidad. Nanalo nung una si Lito Lapid dyan nung kanyang ininvoke na nilabag daw ang kanyang karapatang pangkonstitusyon na tinatawag na right to speedy trial. Pero sabi ng Supreme Court ay wala pong paglabag sa right to speedy trial ni Lito Lapid sapagkat po sila mismo nagsasampa ng motion for reconsideration kung ano-ano mga motion sinampa kaya tumagal ang kaso na dumating sa kamay ng Sandigan Bayan. Nevertheless, sana hinihiling ko na tatakbo na mabilis yung kaso again. At
tutuparin ng mga ombudsman prosecutors ang kanilang trabaho na ibigay lahat ng mga ebidensya at magpatawag ng kung maaari ng mga handwriting expert kasi para maiwasan po yung depensa kagaya ni Bong Revilla at ni Jinggoy Estrada at ni Enrile na hindi daw nila pirma yung mga papel na pinirmahan na sinasabi sa kanila. Kaya na-acquit sila, na-absuelto sila. So maghanda kayo dyan. So sabihin ko lang sandali, paano na-acquit si Bong Revilla? Parehong Bong Pinida, Bong Revilla. Lahat na talaga ng Bong, mukhang delikado, no? So, na-acquit siya, na-absuelto siya sapagkat hindi napatunayan na yung perma na tinanggi niya na binigay sa mga ahensya ng pamahalaan para utusan o sabihin na ilipat kay Janet Napoles ang pera ng kanyang pork barrel. Tinanggi ni Bong Revilla. Akalain mo ba naman sa loob ng 10 taon na hindi mo pirma, peke lang pirma mo, tapos ang lumalabas mga pera, umaabot 20 million, 40 million. Pagkatapos, sasabihin mo ngayon na yung perang binigay ni Janet Napoles doon sa kanyang chief of staff na si Attorney Richard Camby ay hindi raw nakarating kay Bong. Pero may isa pang ebidensya na ipinakita na lahat ng AMLAC report na nagpapakita sa mga bangko ni Bong Revilla ay nadidepositohan ang bangko niya, bangko nila ni Revilla, Rally Mercado Revilla, bank accounts ng kanyang mga anak, nagkakaroon ng deposito every time kada may ibibigay si Janet Napoles na pera bilang komisyon ni Bong Revilla doon kay Richard Camby. So ngayon, kung ganon, kada bigay kay Richard Camby, nabidepositohan ni kay Bong Revilla na account, anong ibig sabihin nun? Di dapat sana, beyond reasonable doubt, guilty siya. Kaya lang, sinabi ng ni Geraldine Faith Ekong na justice na siyang sumulat ay wala raw katibayan na kay Bong Revilla napunta yung pera galing kay Napoles. Pero napatunayan na may perang nilabas na binigay kay Napoles dahil sa perma sa sulat na pinadala ni Bong Revilla sa mga ahensya ng pamahalaan. So, tinanggi ni Bong Revilla na perma niya yun. So, ito naman kay Jinggoy, tinanggi niya rin na perma niya yung nakalagay sa cheque kung saan binigay ni Janet Napoles kay Mr. Juan Nang yung mga ibang pera. At hindi daw niya kanyang pera, kanyang pangalan yun at napunta lang kay Juan Nang. Sino ba naman si Juan Nang para tumanggap ng pera galing kay Janet Napoles? Na mula sa napatunayan naman na yung pera ay nanggaling sa kanyang pork barrel. Nevertheless, kung titignan mo, tinanggi na yan sinabi na ni Jinggoy na hindi niya pirma yun. Pero pag tinabi mo, ang pirma ng Juan Nang at saka ni Jinggoy ay iisa ang sulat kamay. Sa kaso naman ni Enrile, ay ganito ang pagtanggi. Binigyan niya ng authority si Gigi Reyes na kanyang chief of staff na siyang susulat sa mga ahensya para ilipat kay Janet Napoles ang budget ni Enrile. So lahat, ilang taon yan? 10 taon ha. Tapos kamukat-mukat, pagdating sa depensa nila, sasabihin nila na hindi sila ang pumirma nun. Then, ngayon, dahil sa hindi pumirma, tinanggap naman ng Sandigan Bayan ang ebidensya na yan. At dahil daw hindi mapakita na pirma ni Gigi Reyes yun, ay inabsulto si Enrile tsaka si Gigi Reyes. So ngayon, lumalabas, sabi ni Ruby Tuason, ang isa pang ebidensya, laban kay Enrile, si Ruby Tuason. At siya rin ang ebidensya laban kay Jinggoy Estrada. Maniwala ba kayo na nagsisinungaling si Ruby Tuason? Ganito pong sitwasyon. Si Ruby Tuason ay nagsabi na kakutsaba siya sa pagkuha ng pera. Tapos, bilang katibayan na siya ay kumuha ng pera at kumita sa dyan, ay sinauli niya ang 40 million sa government. Meron bang taong inosente magsasauli ng pera for 40 million pesos na kanyang komisyon? So, siya ang testigo na nagsasabi na kada may kukunin siyang pera mula kay Janet Napoles patungkol sa pork barrel ni Enrile, ay siya mismo nagbibigay doon kay
Gigi Reyes. Minsan dinadala pa sa bahay ni Gigi Reyes. Lahat na yun tinanggi ni Gigi Reyes. Pero mo, kompleto ang ebidensya. Kompleto, Ricardo, tapos inabsulto. Nako naman ang Sandigan Bayan natin. Ganon din si Bong Pineda mangyari. Mahirapan kayo, pati si Ed Panlilio, inamin niya mahirapan kayo manalo sa mga kaso na isasampa sa mga ganitong tao, kay Lito Lapid, kay Bong Pineda. Pero alam naman ng lahat na mga kay Bong Pineda ay nanggaling lahat sa sugal, nanggaling din sa pugo yung pera niya. At mahirapan din kay magpapatunay na si Lito Lapid kasi yung sinampa niyang kaso na yon, biro mong ebidensya ni Among Ed laban kay Lito Lapid na pagnanakaw niya doon sa Lahar Quarry. Ganito, ang koleksyon mismo, resibo ng mga koleksyon ng Pampanga noong si Among Ed ang gobernador, nagpapakita na mahigit 1 milyon isang araw ang kinokolekta ng probinsya ng Pampanga. At kung i-multiply mo yun, mahigit na 300 million ang naibigay sa probinsya, na kolekta ng probinsya sa loob ng isang taon. Ikumpara mo sa 30 million na ni-report ni Lito Lapid na kinita sa panahon niya kada taon, yan na ebidensya na mismo na nagnakaw siya. Halos 300 million kada taon. Times 4 mo kasi 4 terms kasi ang isang term kay anak niya, kay Mark Lapid. Ay 4 billion dapat ang tumataginting na kinita nila. Tapos nagreklamo si Among Ed, yung kaso doon niya sinampa laban kay Lito Lapid ay binasura ni Gutierrez, ni Merceditas Gutierrez na isang corrupt na ombudsman. Ay nako. Ganon, kawawa talaga mga kabalin, kawawa ang mga Pilipino pag ganito mangyari. Kaya sabi ni kumanta din si Among Ed Panlilio. Sabi niya ay talagang lalaban sila ng pukpukan, nawala na po, naubos na po ang takot sa dibdib niya. Pati yung kanyang kasama na si Danilo Bailon ay lalaban ng pukpukan sa mga Pineda. After all, ang lakas po ng chance ni Danilo Bailon na manalo. Bakit po? Kasi noong 2022 na halalan ay kumuha ng boto. Ang nakuha pala na boto ni Danilo Bailon ay 42% na botante sa Pampanga. Ibig sabihin, 42% ng kabalin ay bumuto kay Danilo Bailon. Kung 42%, malamang ang nakuha lang ni Kan, more than, sabihin natin, 58 o 56% ang napunta sa mga Pineda. Konti na lang yan. So ngayon, magre-return bout. Sa tingin ko, mananalo na si Danilo Bailon. Kaya lahat kayo ng mga kabalin ko, tulungan nyo po ang inyong sarili. The only way to help yourselves is for you to vote for Danilo Bailon for governor and Among Ed Panlilio for vice governor. At saka yung mga mayor na sa Pampanga, sa San Fernando, huwag niyong iboto yung si Pineda. Mas mabuti pa, ibalik nyo lang si Mayor Kaluwag. Ang dami dyan ang lahat ng Pineda ng kandidato ay huwag nyo na pong iboto. Please lang, para sa kapakanan ng lahat ng mga Kapampangan o mga kabalin. Yan, para sa inyo po yan. So, tahasang pinatayuan ni Among Ed Panlilio na yung Pogo ay si Bong Pineda ang top protector dyan, at kasama rin dyan si Lito Lapid na napakakurap ayon sa kanya. Kaya yan lang muna ang ating sasabihin. At mga kabalin ko, nais ko lang din maramdaman ninyo, maalala nyo, ang hindi pa ako totally na natanggal sa pagiging kandidato sa pagkasenador. Bagkus, sinampahan lamang ako ng petisyon para tanggalin sa pagkakandidato ng Law Department ng COMELEC. At ako'y nag-umpisa na gumawa na ng sagot at halos 100% ako magsasabi sa inyo na mananalo ako rito. At may ilalagay eventually ang pangalan ko na isang official candidate pagka-senator. Kaya tulungan niyo po ako, lahat ng mga tao na binabanggit ko, na ini-endorso ko, ay tulungan niyo rin. Sa ngayon po, sa pagka-senador, ini-endorso ko number 1, si Attorney Luke Espirito. Number 2, ang kasama ko sa Bunyog pagkakaisa na si David D. Angelo, na isang activist sa environment.
Ang isa pang gusto ini-endorso ko ay si Attorney Sani Matulak na siyang labor leader, totoong labor leader. Kasi napatunayan niya mula nung naging abogado siya hanggang sa ngayon ay hindi siya nagtataksil sa hanay ng mga peasants and workers. Tapos ang isa pang ini-endorso ko, siyempre, wala naman akong duda kay gusto ko makatrabaho sa Senado si Doc Willie Ong, hindi yung Ong na drug addict, na drug lord. So far iyan pa lang masabi ko at iba pag-aralan ko pa, pero at least alam niyo na kung saan ang tungo ng utak ko. Kaya ipagbunyi natin, ituloy natin po ang espiritu ng mga kakamping. Ang dami po nating mga kakamping na nagsusuporta sa kakamping at kailangan, alam ko sapat pa ang dami natin para maipapanalo natin. Kung bubuto lamang kayo lahat sa mga senatorial candidates na i-endorso ko, sigurado matatalo natin ang kalaban na si DDS at saka si BBM. Hati na kasi ang boto nila. Ngayon tingnan nyo, 15 million daw. Sabihin natin 15 million plus ang boto ni Madam Leni Robredo. Ilan ang boto daw ni Bongbong Marcos ay 31 million. Boto daw ni Sara Duterte 32 million. Kaya nag-away-away sila, naghati-hati. Tapos dahil sa galit-galit sila, yung iba na dati bumuboto sa kanilang dalawa ay lilipat na yan, magiging kakamping na yan. So, tinatansya ko sa ngayon, ang hanay ng mga kakamping ay umabot sa, pwede ko sabihin, hanggang 20 million ang botante. Kaya lahat kayo makakamping, huwag kayo maniwala sa mga away-awayan sa gitna ng DDS at ng BBM. Awayan ni Sara Duterte at saka ng grupo ni Romualdez at saka ni BBM, yung deception istorya ko, no? Ay, paano yan? Panlin lang po yan. Ang katotohanan ng buhay na nakikita ko rito ay magbati-bati rin mga yan. Pagdating sa pag-eleksyon na yan, magbati-bati mga yan. At wala tayong pupuntahan kung tayo naniniwala sa kanila. At tingnan nyo, dahil sa away-away nila, natuduwag na tuloy mga totoong oposisyon. Kaya nandito pa rin ako kung kinakailangan ako ang mangunguna sa hanay ng mga kakamping para maipaibuyog natin ang laban at sa 2028 pwede nating ipatakbuhin uli si Madam Leni bilang presidente. At this time, sinisiguro natin na ang pandaraya nila na ginawa sa Smartmatic lamang nanggaling ang buto ni Bongbong Marcos at ni Sara Duterte. Nanggaling sa iisang makina na may tatak ng 192.168.0.2. Sigurado ako dyan. Hindi na nagkakamali yan. At saka isang dahilan dyan kung bakit nabuhos ng 20,656,000 ang boto na nabilang sa unang isang oras noong May 9 mula ng alas 7:08 ng gabi hanggang alas 8:02 ng gabi ay kung bakit 20 million napakalaki. Dahil po, na-discover natin at ito po'y proof beyond reasonable doubt na meron tayong telephone records ng Smart at saka Globe na mula naman sa sariling ebidensya ng COMELEC na nagpapakita na alauna pa lang ng hapon, umaabot sa mahigit 7,000 precincts ang nagpadala ng resulta. Alauna pa lang ng hapon noong May 9 na dapat ang botohan ay matatapos sa alas 7 ng gabi, pero alauna pa lang nagpadala na ng boto. It accounted for more than 7,000 precincts. Tapos kung tig 1,000 lang, o sabi natin, yung kada presinto na yon, aabot ng 7 million plus ang idadagdag na boto doon. So, more or less, ang rate ng takbo ng pagpadala ng resulta ay nasa 13 million lamang, maximum na yun. So, 13 plus 7, 20 million, diyan po nanggaling. Binangko muna sa makina o sa laptop na may tatak na 192.168.0.2 ang lahat ng boto bago binuhos na parang isang dam na punong-puno ng tubig tsaka binuksan mong dam tsaka bumuhos ng tubig. Ganun po nangyari dyan. Kaya hindi talaga ako naniniwala na mananalo mga Marcos sa patas na laban at naniniwala pa ko yung dagat ng mga tao na nagpakita sa rally ni Leni Robredo sa
Macapagal Avenue lamang at saka sa kanto ng Buendia at saka Ayala ay sobra-sobra na para magpapatunay na talagang siya ang panalo. Kaya dapat nating ipaghiganti, pagbibigyan ng katarungan ang laban ng mga kakamping. Yan lamang po ang ating utang na loob sa kanila. Okay, tulungan po natin ang mga taong madalisay ang puso. Kagaya ko, dalisay po ang intensyon ko para tumakbo pagka-Senado. Pero mali-mali, sinabi pa rin ng mga abogado ng Comelec na ako raw ay joke. Nagbibiro lang ako sa pagtakbo ng pagka-senador. At ang pundasyon nila ay dahil daw ako disbarred. Hindi naman, wala man ng koneksyon para ikaw ay magkaroon ng intensyon na tumakbo. Alam mo ko anong definition ng intention. Nagbasa po ako ng desisyon ng Supreme Court at nilatag ng Supreme Court ang palitan ng diskurso o debate ng mga gumawa ng konstitusyon kung paano ang ibig sabihin, ang gumawa ng batas na pagbabawal sa mga walang intensyong tumakbo, ganito po yun ang kanilang ibig sabihin. Ang mga halimbawa po na pinapakita nila sa kanilang debate ay yung mga taong tumakbo ng mayor, pero pag nakaupo ng mayor ay magre-resign kaagad at ang paangatin at magiging mayor yung vice mayor. Ganon ang mga ehemplo nila, mga sample. Ako ba, pagka naupo ako, ay mayroon ba akong intensyon na alis kaagad? Yan po ang tinatawag na walang intensyong tumakbo. So in other words, para mapatunayan nila na wala akong intensyong tumakbo pagka-senador, ay ganito, patunayan nila na kung pag manalo ako ay hindi uupo sa pagka-senador. So ibig sabihin, dalawang hakbang. Unang hakbang, patunayan nila na nagjo-joke ako, at pangalawang hakbang, patunayan nila na ako'y magwi-withdraw at hindi magsisilbi pagka-senador ko ang ako'y mananalo. Ang labo naman at sa totoo lang, kahit sinong tao manalo pagka-senador, kahit joke lang, ayaw na rin umalis yun. Di ba? Ganun na kasimple ang argumento. So ngayon, nahanda ko na po mga argumento ko at siguro sa bukas aking isisiwalat kung paano po yun. So magandang umaga po sa inyong lahat. Si Pipito Duran. Huwag magtiwala sa Comelec. Hawak ni BBM at Duterte. Script pang yan. Jubita Karukan. Go for Senator. Engineer Toto Kausing. Tapos si Rogelio Albania. Gagawin din ng mirror system ang ginagawa ng Smartmatic. Sige, bantayan natin po. Iwatani sa Japan, no? Nakakainis po may mga may kakamping na naniwala sa BBM. Hindi man, unti-unti natin babalik natin ang kanilang paniniwala sa BBM. Babalik natin sa atin. Tapos Marie Johnson, sa aklat ni Primitivo Mijares, siniwalat niya kung paano nandaya si Marcos sa panahon ng eleksyon. May ready votes na sila ganun nga siyempre. Tapos sino pa? Si Cassandra Daisy, habang makina ang bibilang moto, sige lang, magtiwala lang muna tayo. Bantayan lang natin matindi. Gia, mag-likes tayo, kakampings, likes po. James Ferrer, idol, may video si Bongo from 2019 na sinabi niya na nagbibigay siya ng, naipalabas ko na yung kahapon, no? Yung video na yan ni Bongo. At saka nilabas ko rin yung video niya ngayon na tinatanggi niya na. So you can see it sa vlog hindi, meron na po ako na ilabas ko na po. Ranger Valdemoro Jr. Good move. The Philippines from those corrupt politicians through Senator Toto Kausing. Pastor Raelia Aren Avenedo Averion agreed. Edgardo G. Torres, iboto po lahat ng mga sinabi ni Engineer Toto at idadagdag ko tama si Heidi Mendoza, ini-endorso ko na yan. Talagang mapatunayan mo na matinding crusader yan sa At saka may alam siya kung paano harangan ang corruption. Makakatulong ko siya kung dalaw kami mananalo. Kasi marami akong diskarte kung paano kung gagawin ang panlabanan ang corruption. So Pastor Raila, let the righteous reign. Romel Bengson, we pray na may panalo niyo po ang laban niyo. Si Ranger Baltimoso, Cassandra Daisy,
Pastora Raila, Arin Avenedo Averion, tama, huwag magboto ng grupo ni BBM at DDS candidate. Pipito Duran, huwag magtiwala sa Comelec. Senador Toto, huwag tayo magtiwala. Iwatani Japan, magandang midnight, Engineer Toto. Ramon Reyes, Cassandra Daisy, kaya pala marami pa rin kulang ang trabaho at gutom na rin ang mga kabalen natin. Iboto po ninyo Among Ed at Bailon. Saka ito, buto nyo na si Among Ed at saka si Bailon. Pastora Raila, good Quadcom, hello Senator Toto. Tapos Romel Bengson, Dr. Engineer Toto. Di po ba dapat na mga opisina na yan, na mga command responsibility? Alam mo, kailangan gumawa tayo ng batas na paigtingin natin yung command responsibility kapag may nangyari sa iyo ay pati ikaw kulong. Hindi na dapat tanungin pa kung sino sa mga tao mo ang gumawa ng krimen. As long as nangyari sa iyong ikaw ay hepe ng opisina, pati ikaw po itanggal. So, Ron's SC, ang tamang magkanong lagayan. Ayun, ang tanong kung magkanong lagayan. Pipito Duran, Ben Reclamador, JC James, Senator Toto Kausing, iboto po natin para mapalitan ang mga clowns, mga joker sa Senado. Si Rodolfo San Jose, si Pres Perez, online gaming talamak sa Pilipinas, dami nababaon sa utang sa sugal. Rinconada Mix TV, assalamualaikum sa Alabunyog, party list, Engineer Toto Kasing for Senator. Ron SC mula RD ng region hanggang sa patrolman, nagkakatanggap sa waiting ni Bong Pineda. Tama po yan, Lucille Francisco, Chris Perez, Omom Reacts. Ron SC, wala naman nakakapagtataka kung nasa likod ng pugo si Bong Pineda, dati ng gambling lord yan. Tama po kayo. Lucille Francisco, matagal na po yan sa Pineda family. Maribel De Vera, good evening. Romel Bengson, Lucille Francisco, Philip Segalia, good morning. Emily Romero, Jelly Robles, Janet T, Emily Romero, Roel Cagbay, Raymond Jeremia, salamat po sa iyong pagbigay ng sticker. So, nadula hidlaw namon kay Kapersi bangod sa imo nga expose. We will support you ang bunyog. Salamat. Antonio Lampa, Xiao, musta dyan? Hoping everything is okay. Augury from Italy. Okay, Cecil Wong Chong. Hello po, Engineer Toto, kasing you are the winner among us. God bless Ilongga from California. Salamat gid sa imo, Cecil. Lorenzo Mercurio, vote Dr. Toto kasing for Senator. Very dignified yan. Miss Magnin, go Bunyog. Sondiaros, Tox, may ebidensya ba? Sana hindi hearsay. May ebidensya po tayo. Huwag kayo mag-alala. James Dilag Rosaris, hindi pa man nag-eleksyon, dinadayo na agad Comelec, wala na akong tiwala sa mga yan. Wonder Mike, good morning. Toto Kausing. Pete Kimson, good morning. Tapos Romulo Domingo, magandang araw. Attorney Toto, always listening from Anaheim, California. Jade Lee Wine, good evening. Pastora Raela, Oscar Villaroman, very true. I really assist you. So, yan po ang ating ang mga nabasa ko na. Romel Bengson, Joseph Nesterni Valdez, tapos Roland P. de la Cruz, tapos JD Adavin. Salamat po sa iyong membership. Mag-member kayo sa channel ko po at mag-recruit pa ko kayo ng iba na mag-subscribe sa aking channel para marami-rami at para sigurado ay pananalo. Cora Guajardo, Engineer Toto, bakit hindi natin habulin ang pandaraya nila, BBM, at habulin natin yan. Relax kayo. Gagawa po ako ng tinatawag na impeachment complaint at gagugrupo kami kay Tintrayo. Naghanap kami ng congressman na pipirma. Sana ikukumbinsi namin si Marcolita na pipirma. Roland P. de la Cruz, kung pipirma si Marcolita, dito tulungan ko siya. Siya lang. Romel Bingson, James Ferrer, Fernando Rafael Hernandez Cuervo. Good morning. No. Tapos Rogelio Albania, pakinasa ng kompleto ang message please from Canada. Pakinasa ng kompleto yung message please from Canada.
Romel Bengson, dapat kumilik ang ideklarang nuisance sa aklat ni Primitiba Mas. Okay, babasahin na lang natin yan, no? So, Alex Lopez, sakit ng lipunan, ang sugal, dapat yan, pagbabawal. Edgardo Torres, idol po kayo ng kapatid ko, si Rinaldo Torres. Ay, salamat mo. Regards po kay Rinaldo Torres. Jose Roma, attorney, mukhang planado na tambaluslos kung sino at gusto nila upuin sa 2025. Randy Millian. Okay, let us fight for this. Let us huwag na tayong magbiro-biro dito. Talagang sidhiin natin. Talagang aktibo tayo mga kampanya. Ipaibuyog natin, ipanatili natin ang simbolo at ang espiritu, ang kaluluwa na pinaglalaban ng mga kakamping. Magandang umaga po sa lahat. Randy Millian, magandang umaga. Rosie Ruma,